Hanggang hindi nila naabot ang kanilang layunin kay Cain. Inutusan ni Satanas ang kanyang mga mandirigma na itigil ang mga desperadong pag-atake. Sinabi niya na sa pamamagitan ng tusong panlilin lang ay maaaring makamit ang tagumpay na hindi nila magagawa sa pamamagitan ng dahas. Dahil dito muling naghari ang kapayapaan sa isipan ni Cain, na nagbunga ng pagkakaisa ng pamilya. At sila'y umabit ng papuri sa walang angang, ang may akda ng kanilang kaligtasan. Samantalang ang isang pamilya ay masayang nagdiriwang ng isa pang tagumpay sa buhay ni Cain, ng mga hukbo ng kadiliman ay nagkakatipon at nagbabalak ng mga bagong planong pagsalakay. Maraming ideya ang iniharap, ngunit ang nananait ay yaong mula kay Lucifer, ang arkitekto ng panlilin lang. May kumpiyansa siyang nagsabi kung tayo'y lumapit kay Cain bilang mga kaibigan sa kanyang paglalakbay sa landas ng kaligtasan. Nagbibigay inspirasyon ng mga saloobin at damdamin ng pananampalataya sa manunubos. Hindi magiging mahirap na unti-unting maipasok ang mga binhi ng paghihimagsik. Tutubo ang mga ito isa-isa sa kanyang mapagtiwalang puso, hanggang sa alaunay hamakin niya ang mga handog na dugo sa altar, sa pag-aakalang hindi na niya kailangan ng simbolong ito upang maalala ang darating na tagapagligtas. Maniniwala siya na umabot na siya sa espiritual na pagkahinog at sa gayoy mahulog muli sa kapahamakan. Sa puro layon na sentro ng atensyon ng buong San Sinukobang maliit na pamilya ay nagtamasa ng mga araw ng kagalakan, kasaganaan at kapayapaan. Lumago ang kanilang karunungan at biyaya habang nagpapatuloy sa landas ng kaligtasan. Ngunit sa likod ng kapayapuang ito, ang pamilya ay masayang walang malay. Isang mapangarit na pitag ay inihanda. Awa at ang kanyang mga hukbo ay nabahala sa sitwasyong ito, sapagkat alam nilang ang kanilang mga kaaway ay maaaring magdulot sa pamamagitan ng gayong pakana na malaking kapahamakan sa sangkatauhan. Isa karanasang susubok sa proseso ng pagtubos ng San Sinukobang mga mandirigma niliwanag. Ngayon ay hindi makikipaglaban sa hayagang kadiliman, kundi sa isang mapandayang kinang. Tila si Cain ay napaliligiran ng mga positibong impluensya na nagdadala ng pag-iisip tungkol sa may likha. Dahan-dahan siya naging kapante at tiwala sa ipinangakong tagumpay. Ang kanyang pag-ibig sa walang hanggan ay tila ng pagalahap, at siya'y nanginginig sa pag-asa na makamit ang ganap na kaligayahan sa bukang liwayway ng walang hanggang araw. Alam ni Satanas na sinusubaybayan niya rehisong karanasan ni Cain. Nakita niya ang tamang panahon upang akitin ito sa kanyang maling liwanag at iligaw mula sa landas ng kabutihan. Muli niya mga bilinan ang kanyang mga mandirigma na kumilos ng may pag-iingat at pasensya. Unti-unting nagbibigay inspirasyon ng mga salubin at damdaming tila makatwiran, upang hindi namamalayan ay mapabayan ni Cain sa wakas ang handog na dugo sa altar. Pagpapaniwalain siya na umabot na siya sa mas mataas na antas ng pagpapabanal, kung saan hindi na niya kailangan ang masakit na ritual na iyon.